Network Entertainment. Yun, welcome sa episode 10 ng aming third season. Season 3, episode 10. Ayan. Nandyan pa rin sila yung laging mga nanonood, laging mga taga-subaybay. Sobrang siyempre, top fan natin, sigurado nandito yun. Nandun sa baba. Matik yan, oo. Nandyan nga siya. Ano siya? Ano ba yan? Bagsakan. Si Bagsakan. Si Glock Buns. Oo, tama. Tsaka ano ba tawag dyan? Nagbabasa-basa ako ng mga comments sa ating Spotify channel. Ang daming natutuwa kasi tuloy-tuloy na yung pag-upload natin ng mga episodes. Medyo sila, Paps, parang may trauma sila dun sa mga break, sa mga Oo. Yung tipong hello, pang ilang episode na to na sunod-sunod, nabibring up pa rin na Oo nga parang may kakaiba, parang lumalagpas sila sa sa 3 episode na sunod-sunod Iba to, nakakaramdam ako ng dito, matagal-tagal na pahinga. Parang ganun yung tipong binigyan tayo ng 3 nung nakaraan, tas 3 buwan silang nawala. So ngayon, 1 taon silang mawawala. Ganyan yung mga naiisip nila. Basa muna ako dito ng mga sige, comments go. sa Spotify. Sabi ni Luis P, nakikinig habang bumabagyo. Oo nga, nung mga nakaraan, sobrang lakas ng mga ulan. At saka pala, sige, mamaya ako na to i-bring up. Basa lang din muna ulit ako ng mga comments. Sabi ni Dorado Carwun. Grabe, walang kaunti lang vowel Uminit ulo ni Tito kay girl na mahilig sa gwapo. Yung nakaraan. Yung nakaraan kasi na napagkwentuhan natin. Yung kay Jeremiah. Ito sa YouTube naman. Sabi ni AJ Montoho E6H, listening to your podcast while hustling as VA. Ayan, madami talagang nakikinig sa atin na pinapakinggan tayo habang nag-work, no? At patanong nga paano mag-apply? kasi parang laging ganoon parang pag may mga nakikita ako lagi na post galing sa mga VA, ang daming comments lagi na paano po mag-apply. Ayan, meron pa ba? Ito, hindi ko masabi yung pangalan. Hindi, wag na lang, iba na lang kasi may something doon sa malupiton yung pangalan Malupiton yung pangalan Gets ko na. Ayun, ito rin, sabi ni Jab RNS L19, now pa lang pero sinadya ko para kasabay sa work ko. Feeling ko natatapos ko ng mabilis yung work kapag nakikinig sa inyo. Tapos sabi niya, guys, don't skip ads. Sa YouTube siya nakikinig. Pero ayun, salamat. Bumibilis daw yung work niya. Ano pangalan niya? Sabi, ang pangalan niya is Jab. Okay. RNS L20. Sorry, medyo Hindi, sorry, medyo na bingi lang ako kanina. Parang Hindi, kasi sakto nag-work siya tapos job, no? Oo, yun nga. Tsaka napag-usapan kasi yung yung VA. Job. Anyways, VA. Okay, sige. Anyways, kanina na may nag-comment about doon sa may bagyo. Tapos nabalitaan mo ba yung nangyari? Nito lang. Kasi last week napag-usapan natin. Oo. Last week napag-usapan natin yung sinasabi kong mangaka na isa siyang clairvoyant. Para mabigyan lang ng linaw kasi nung nakaraang topic is parang hindi ko masyadong na-explain. Ganito yung nangyari dyan. Bata pa lang itong si Ryo Tatsuki, isang mangaka, nagkakaroon na siya ng mga panaginip about sa isang event na mangyayari in the future. Ngayon, nung naging artist na siya, nung naging mangaka na siya, pinablish niya itong The Future I Saw. Doon yan lahat nilagay ng mga visions niya, and then eventually karamihan ng mga visions na nilagay niya doon is nagkatotoo. Isa na nga dito yung tsunami na tumama noong 2011. July 5, 2019, tandaan nyo yung data, July 5, 2019, nagkaroon ulit siya ng vision na magkakaroon daw ng tsunami ulit dahil yung seafloor sa gitna ng Pilipinas at ng Japan is mabibitak. Yung tsunami daw is triple ang laki compared dun sa may tsunami na tumama noong 2011. Nirepublish ulit yung manga tapos dinagdagan ng mga details about dun sa may vision niya noong July 5, 2019.
Pero hindi binanggit na July 5 din mangyayari yung mismong vision. Ang sinabi tinanggal? Hindi niya sinabi. July 5 niya na panaginipan. Pero hindi binanggit sa manga na July 5 din mangyayari. Ang sinabi lang is July 2025. So ang nangyari, nagkaroon ng takot yung mga Japanese at saka yung ibang mga tao sa kalapit na bansa na takot mag-travel noong July 5, 2025 kasi akala nila same date mangyayari. Pero anong date ngayon? Habang nire-record natin to, 30. July 30, 2025. Magnitude 8.8 ang tumama sa Russia na nag-cause ng tsunami na tumama sa Japan at sa Hawaii. Biruin mo yun? Alam mo yung parang, nung nakita ko yung balita na yun, parang kinilabutan ako na parang, grabe, tumama sa Japan. Tapos, how? Why? Hawaii tinamaan, di ba? Parang, although, hindi eksakto dun sa vision niya. Pero, di ba, napaka-weird na parang sa dinami-dami nung tatamaan na date, sakto pa talaga na July 2025. Pero, pagkakaalala ko, Papsa, merong date na sinabi before. Hindi, ano yan? Hindi ba? Misconception yan kasi akala nila since July 5 na panaginipan is July 5 din, tatama. Pero sa manga, kapag sinearch nyo yung manga, walang sinabing July 5. Okay. Ang sinabi lang doon, July 5. Pala ako, manga ka ba ang tawag doon sa author? Manga ka? Okay. Oo, sa artist. Parang, tinanong kasi yan eh. Nagmamanga ka? Parang ganyan. Manga ka. Oo, manga ka. Doon ang galing yung parang ano yan. Yung Pinoy pala, Pinoy ang nagsabi, ang gumawa. Parang pinaka-root word niyan. Manga ka? Hinog o hilaw? Pahaba mukha niya. Hilaw pa. Ang sakit. Sorry, ang sakit. Hilaw pa kasi ano. Ay, sorry. Gago. Bago-baguan pa lang ako. Okay. Ano ba? Hindi, mataas lang yung bibig ko. Sa akin, ito maas yung hairline ko eh. Ganyan din sa akin, ano. Anyways, ayun na nga. Nakakaroon ng mga polar shifts sa mukha natin, ah. Kaya nga eh, parang ano eh. Ano bang tawag dyan? Kala mo anytime magkakaroon din dito ng ano eh. Pagbitak eh. Ano kayong magnitude ang ano ilalabas nito? Ayun, ito. Meron akong i-share na kwento. Hindi ko alam kung bakit recently parang puro tungkol sa ospital yung mga nakakwento ko. Pero ito... di ba ano, actually, sabi naman nila, karamihan daw ng mga nangyayaring kababalaghan is sa ospital. Madami daw talaga dyan sa ospital. Kasi madaming ano dyan eh, nababawian ng buhay. Ano ba yung mga lugar? Top 5 na lugar? Or top 5 na lugar na sinasabi nila maraming multo? Yung ano, una ba hospital? Hindi, para sa akin number 1 ano. Para sa akin number 1 ano, dating garrison ng mga Hapon. Lagi, di ba? Kasi may mga torture. Oo, laging ganyan. Ay, ano yan, nakakatakot dyan. Bakit? Kasi dating ano yan, ginawang garrison ng mga Hapon yan. Laging ganun, di ba? Okay. Ano yung number 2? Number 2, school na dating sementeryo. So, pangatlo, ano ipapasok mo sa pangatlo? Yung opisina na dating ano din, ospital na dating ospital. Parang automatic yan eh. Parang pag sinabing, bakit kaya may mga nagpaparamdam dyan sa school na yan? Kasi dating sementeryo. Na mamaya may ikukwento ako about dyan. Ayan. Related dyan. Tapos, ano yung huli sa ranking? Alam mo kung ano? Ano? 7-Eleven. Bakit? Kasi lahat ng nagpagpag nandun. Oo, no? Lahat. Doon ay ipit eh. Doon ay ipit lahat. Siksikan na siguro sila doon. Oo. Well, tapos, pero bakit hindi sila makaalis? 24 hours naman bukas yun. Hindi ko rin alam eh. Bakit ba? Diba? Hindi ko follow-upan. Hindi mo nagsasara yun eh. Hindi, ano lang yun. Legit question lang. Ba't hindi kayo makaalis? 24 hours bukas yan. Anytime pwede kayong umalis. Kung meron pa kayong mga idea kung ano yung top 5 na mga pinaka-haunted na lugar, i-comment nyo below para pwede natin basahin sa susunod na mga episodes.
Ayan. So, tapos yung kwento ko, ayan, naubo pa ako. Ito, ituloy na natin. Itong kwento na to is nabasa ko sa Reddit ata. Sa Reddit ko ata ito nabasa. Kasi merong isang Reddit, ano nga ba tawag doon? Subreddit. Ayun, subreddit akong nakita na mga Pinoy horror stories, Pinor horror stories. So ito, ang title nito Hospital Order. Ayan. Let me share this story na nangyari sa amin sa isang tertiary hospital sa QC. This happened years ago na when we were still medical interns sa hospital na yon. Alam naman natin lahat na marami talagang nagpaparamdam sa ospital sa dami ng mga namatay dito, katulad nga ng sabi ni Tito James. We were rotating sa surgery department during that time, tapos we were on our usual hospital duty. 6 kami na magkaka-duty noon. Wala namang unusual na nangyari sa totoo lang. Tapos around 7 to 8 p.m., medyo downtime na, so wala masyadong ginagawa. So ang ginawa namin nag-stay kami sa interns quarters. Dito tumatambay lahat ng mga intern kapag wala silang ginagawa or kapag medyo maaga pa silang dumating sa ospital at wala pang duty na naka-assign sa kanila. Tapos, habang nag-aantay sila doon, nakaramdam sila ng gutom. So ang ginawa nila napag-desisyonan nila na mag-order sa isang kilalang restaurant. Di ko sasabihin kahit nakalagay dito dahil I'm a grown person. Hindi, ayun na. Isang kilalang resto o fast food chain? Isang kilalang fast food resto chain. Okay. So alam ko na. Yan. Ayan, kaya ganito ang kulay ko. At ganito ang pangalan namin. So yung friend ko na assigned sa duty food, yung nag-order sa fast food chain na to gamit yung landline sa loob ng interns quarters. Since hindi pa uso masyado yung mga delivery apps nung time na yon. So habang nag-order siya, walang anything na unusual. Tumawag siya doon sa number na yon. Yung number, basta yon. So habang nag-order siya, tinawagan niya yung landline. After niyang mag-order, tumawag ulit yung yung fast food chain sa kanya. So nag-ring ulit yung telephone nila. Nagulat sila kasi wala pang 10 to 15 seconds. Nag-ring ulit yung phone Oo. So, ang nangyari is nag-call back yung fast food chain na hotline. Tapos tinatanong kung okay lang daw ba kami. So nagtaka yung kaibigan ko kasi bakit naman kami magiging hindi okay. So tinanong niya yung kausap niya sa telepono. Tapos nagulat na lang sila dun sa sinabi ng operator nung fast food chain hotline. Ang sabi, kanina po kasi after ninyong mag-place ng order, ang ingay sa background. Ang daming boses na humihingi ng tulong. Namutla bigla yung friend ko tapos nung kinuwento niya sa amin, nag-alisan kami sa kwarto na yon. Ever since that day, di na kami nagstay or natulog doon kahit gaano kami kapagod. Iniisip na lang namin kung ano yung pinaka narinig nung hotline operator dahil ang sabi niya lang ang dami niyang naririnig na umiiyak, humihingi ng tulong at sobrang creepy daw nung kung paano niya narinig to. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ayun, yun yung kwento niya. Grabe, no? Ano yun? So, ibig sabihin, based dun sa kwento niya, landline pa yan. Landline pa yung gamit nila. Sa bagay, nung sinabi niyang hindi pa uso dati yung mga apps, mga delivery apps. Oo. Landline kasi dati talaga ang pag-order. Feeling ko narinig nung operator mga boses ng mga kaluluwa na nandun. Pero ang creepy nun kasi iba yung nakikita mo dun sa naririnig mo. Minsan nakakatakot yun Kasi kapag narinig mo, may imagine mo Iba yung sa kapag nakita mo, yun na yun. Oo. Legit. Yun nga sabi nga parang minsan mas nakakatakot pa daw yung yung presence lang. Oo. Kaysa yung nakita mo talaga. Pero ano kaya yung parang pinaka main reason bakit nagkakaroon ng mga hindi matahimik na kaluluwa sa mga ospital? Ano to pagka hindi pa nila gusto na umalis? Sumakabilang buhay sila? Kunwari, ang karaniwan dyan siguro yung mga na aksidente. Di ba? Na aksidente. Tapos bigla na lang ganun.
Yung parang feeling nila hindi pa yun hindi ko pa oras dapat tumawid na, no? Pero feeling ko pagka yung mga matatanda na, alam mo yung may mga malubanang sakit, yung alam naman na nila sa sarili nila. Siguro yun yung mga kaluluwa na hindi natatrap sa mga ospital. Marami pa akong may napansin ako may lumabas sa baba. Ano yun? Yan, yung mga hindi pa naka-follow sa social media namin, follow nyo kami sa Facebook tsaka sa Instagram. Ayan, The Red Door Podcast PH. Ano yung sinasabi ka pa? Hindi, sabi ko, ang dami ko nang narinig din ng mga stories dyan sa mga ospital, like yung parang shinare din to ni Doc Alvin. Alvin? Yung... Doc Alvin. At saka, marami na rin ako talaga nabasa ng mga stories na ganito. Yung mga sundo, yung mga batang sundo, iba-iba pa nga yung version Meron yung iba na parang may nakikita daw silang bata na may dalang red balloon. Tapos, kung saang kwarto daw pumasok yun, nababalitaan na lang nila next day na wala na. Oo. Sa kabilang buhay na yung pasyente na nandun sa may room na yun. Kumbaga, yung ibang mga nurse nasanay na. Nasanay na sa na pag nakikita nila yung bata na yun. May shinare si Doc Alvin na ganyan, similar experience na nakikita nila sa ospital. Parang pala sa It, no? May dalang pulang balloon. Oo nga, no? Pero siya, siya yung bata. So, siya si Georgie. Siya si It. Hindi naman yan sa... Ayoko na, ituloy. Kumaya na lang. Sabihin ko sana si Dit Bakit? Kasi Dit. Siya yung kumukuha dun sa mga bata, di ba? Okay. Pero dapat follow up kaso wag na. Saka anyways, total ayaw mo naman nang sabihin. Naalala ko lang yung landline dati. Parang hindi kompleto yung childhood mo kapag hindi mo nasubukang tumawag sa yung prank lang, yung hindi ka naman o talaga. Prank. Ano yung isa pang prank? Tatawag ka sa 163. Oo. Minamaltrato po ako. Hindi, yung parang susubukan mo lang, totoo kaya na may sumasagot bilang linya kahit hindi ka naman pinapalo. Meron pa nga dati, yung sa mga radyo, di ba uso yun, yung tatawagan mo yung hotline nila, tapos kakausapin mo sila. Tapos magiging parang, parang guest on air. Makipag-usap ka, mag-share ka nga lang ng ng mga problema mo sa buhay, yung kung ano. Tapos makikita, habang nag-share ka ng problem mo, makikita mo yung pila sa likod, ang haba na. Nasa ka lang pala, nasa payphone ka lang pala. 5 piso 3 minutes, 'di ba? Dati sa mga tindahan. Hindi naman kasi lahat dati may may payphone Grabe ngayon wala na, parang may nakikita ka pa bang mga landline? May landline ako dito pero sobrang hindi ko nagagamit. Oo. Hindi ko nagagamit. Bihira na, no? Dati nga Paps, sobrang uso pa dati nung yung mga nasa kalsada, yung mga PLDT. Yung pinuhulugan. Oo. Diba? Wala na kasing ganun. Tapos minsan pag nakita mo yun, yung wala ka naman talagang balak tawagan. Hulog ka lang ng piso tapos i-reject mo ulit. Oo. Ayun. Meron ka bang kwento dyan? Meron. Ay nga pala, before anything else before tayo mag-proceed, kasi di ba yung kwento na yun is nabasa ko. Kung meron sa inyong mga gustong mag-share ng kwento, ayan sa baba, nagka-flash, email nyo lang yung mga stories nyo sa kwentongrdp@gmail.com KUWENTONG@gmail.com para mabasa namin sa mga susunod na episodes. Oo, this time di na sila mahihirapan kasi makikita na nila sa baba yung tamang email. Ayan. Kita nyo dyan sa baba. Ayan. Anyways, okay. Itong ikukwento ko ay galing sa ating Facebook Facebook friend or ang friendly Facebook page na Spookify. Ang title nito ay Apat. Fantastic. Tsaka apat na bad boys. Apat na bad boys. And me. Sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang journey namin sa Ilocos. 5 kaming magkakabarkada. Oh, bakit 4? Bakit 4? Hindi kasi 4 bad boys and me. Okay. So kasama na yun. Nagtaka tuloy ako. Ang ganda-ganda pa nung pag-present ko sa may title na 4. Tapos biglang 5 kami magkakabarkada. Pero feeling ko mamaya magkakaroon ng sense kung bakit 4 ang title. Napagpasyahan namin magbakasyon sa Ilocos at ako ang magdadrive.
Umalis kami ng tanghali at sobrang saya ng lahat. Mga plano pagdating doon at konting asaran. Umabot ang gabi, lahat ay tahimik, pagod, at saka tulog. Habang ako ay nagmamaneho, sinusundan ng mga sign sa daan, nakadaan kami sa isang malaking puno. Napansin ko na parang ang bagal ng mga sasakyan na kasunod ko. Tila ba ay parang may tinitignan sila. Merong naaksidente, isang motorsiklo at sasakyan. Nagising ang mga kasama ko at napatingin. Uy, shucks, grabe naman yun, kawawa naman. Oo nga hayaan nyo na, ganun talaga, sambit ko. Habang kami ay umaandar ng mabagal, hindi ko maalis ang sarili ko sa pagtingin sa punong iyon. Para bang may kakaiba? Napagpasya na muna naming maghanap ng hotel na matutulugan sa lugar na iyon. Good evening po, sir. Good evening. Overnight stay lang. Pagkatapos kong magpabook ay natanong ko kay Manong Guard yung tungkol sa puno na nadadaanan namin. Nadaanan namin. Manong, wala ba kayong napapansin dun sa malaking puno na nadadaanan bago makapunta dito? Yun sir, may naaksidente na naman po ba? Oo Manong, bakit nyo alam? Naku iho, ganito talaga sa lugar na to. Laging may naaksidente dyan. Lahat ng aksidente, laging may namamatay. Nangunguha sila. Ang kwento kasi dito, panahon pa yan ng Kastila. May babae daw dyan na pinagsamantalahan at chinap-chap dyan. Bale, naging 4 na parte siya. Kaya ang mga tao dito, kapag napapadaan sa lugar na yan, bumubusina ng 4 na beses. Kapag naglalakad naman, nagsasalita sila ng 4. Kapag hindi mo ginawa yon, makikita mo ang mga katawan niya nakakalat sa daan na magiging sanhi ng aksidente. Ang galing Lumipas ang gabi at kami ay tumuloy sa papuntang Ilocos. Masaya ang pagpunta namin doon at maraming mga memorya ang hindi ko makakalimutan. Hanggang sa dumating ang araw na kami ay uuwi na. Sa kasamaang palad, inabot kami ng gabi pauwi. Dumaan ulit kami sa punong iyon, ngunit sa sobrang saya ng kwentuhan namin ay nakalimutan ko ang pamahiin na sinabi ni Manong. Lumipas ang 5 minuto ay natahimik na kami. Habang ako ay nagmamaneho ay naramdaman ko na parang bumibigat ang manibela. Samantalang bago kami umalis ay pinacheck ko na to sa mekaniko at sinabi na wala namang problema. Feeling ko kasama nila dito si Monica. Monica? Hindi, wala, pinacheck nila sa mekaniko. Mami ako sabihin. Hanggang sa nagulat na lang. Si James. Ay, charot. Hindi. Sige, go. Yun na nga, baka nga tayo rin to 4, no? Oo nga, no? Tayo rin to Hanggang sa nagulat na lang kaming lahat nang biglang may kumakatok sa bintana ng 4 na beses. Sigawan kaming lahat at ako ay napahinto bigla. Lumabas ako saglit kahit madilim ang lugar. Tinignan ko ang paligid, dala ang flashlight ko. Napakatahimik ng lugar. Kinabahan ako. Baka mamaya ay modus ito ng mga magnanakaw ng sasakyan. Dali-dali na akong pumasok, ngunit nakarinig ako ng 4 na sitsit. Nanigas ako at napatulala na lang. Nagulat ako. Nagulat ko. Akala ko kung saan ang galing. Napasigaw ako at pumasok sa loob. Ang mga kasama ko ay natatakot na at naiiyak na dahil hindi nila alam ang nangyayari. Saka ko na lang naalala na hindi ako bumusina kanina sa puno. Kaya nagbusina ako ng 4 na beses at sumigaw ng 4, 4, 4, 4. Hanggang sa kumalma ako at para bang gumaan na rin ang pakiramdam. Nag-drive na ako at sa awa ng Diyos ay nakauwi kami na maayos. Kaya simula noon ay naniniwala na ako sa mga pamahiin na ganun. Ang hirap ng mga requirements Kaya nga 4 na busina? Hindi naman, parang kailangan lahat related sa 4. Ayos yun parang Bruno Mars Bakit? 4. Ay baka yun nga. Ay, wait lang. Parang sa pagkakatanda ko, sa Chinese na paniniwala, ang 4 death ba yun? Oo, tama. Yes. Kasi ang pronunciation sa word na 4 sa Chinese is katunog din ng pronunciation nila sa death na word. Oo. Kaya parang may mga parking lot sa China na walang number 4.
Parang 1, 2, tapos 5 na agad. 5. Same din dito sa atin. Ay, hindi, sa bagay, galing din yun sa Chinese na paniniwala na sa mga building, sa mga building, walang 13th floor, di ba? Pagka 12, 14 na agad. Pero ang galing yan, mga 13, 1 tsaka 3, 1 plus 3, 4 din. Oo, di ba? Ba't ganun? Ang galing, no? Sa inyo, parang may may pagkaka-connect talaga pagdating sa numerology. No? Nakakawindang tuloy, no? Pero, ikaw, ano ang judgment mo dito sa story na ito? Totoo ba ito? Hindi ko masasabing hindi totoo kasi posible naman. Posibleng mangyari kasi wala naman. Pero, ilan sila sa kotse? 5. Parang, pwede siya. Hindi siya pwede. Parang ang hirap sabihin na hindi totoo agad. Kasi di ba parang... Pero curious ako kung kailangan ba pag sinabi mo yung 4 is Tagalog or kailangan Ilocano? Nasa Ilocos sila eh. Paano ba kapag Ilocos ang 4? Ano bang wala sa kanila? Hindi ko alam eh. Parang, ewan ko kung, sa mga Ilocano dyan. Inunahan na eh. Inunahan ko na kasi sinusubukan ko eh. Ang nabubuo sa aking word Bisaya eh. Hindi ko alam sa Ilocos ko ano yung 4 eh. Upat. Ano ba yung 4 sa Bisaya? Upat? No, upat. Parang usa, duha, tulo, upat. Oo. Hindi ko alam sa Ilocos kung ganun. Basta ang alam ko lang may dinosaur sa Ilocos. Hindi mo ako nilolokos? Hindi. Legit to. May dinosaur na. Saan? Ang pangalan ng dinosaur Ilocosaur. Buto kasi to na natagpuan. Parang may gusto sabihin yung nanonood sa atin dito Kung may gusto kayo sabihin dyan, private chat nyo lang. Mababasa namin yan. Oo, tignan mo lang yung private chat dyan sa gilid. Pwede ka mag-comment dyan ng mga hinaing. Naku. Ano daw yung tawag sa sa dinosaur sa Ilocos? Ano pangalan? Ilocosaur. Buto kasi yan, buto na natagpuan sa doon nga, tapos doon na pinangalan. Ay, alaking buto nito Siguro may papangalan natin dito dito na rin naman natagpuan Sige, tawagin na lang natin. Ilocosaur. At doon nagmumula ang alamat ng Ilocosaur. Laging gano'n Paps, 'di ba naalala mo 'yan? Naalala mo 'yan na nung mga bata pa tayo, parang kasama ata yan sa subject ng Filipino yung mga alamat, 'di ba? Oo, alamat. Kasi kumbaga literature yan 'di ba? Laging gano'n, 'di ba? Na parang kung saan nanggaling yung pangalan, kung prutas man yan halaman is kung paano sinabi. Yung pakwan, 'di ba? Hindi ko alam yung pakwan. Yung may bata na lagi siyang pinapalo ng magulang niya. Legit ba? Oo. Pag pinapalo, yung tunog na naririnig niya, Pak1. Kasi 1 yung pangalan ng Legit? Tapos, pagising nila, nawala na yung bata. Pero sa backyard, nakita nila na may kakaibang prutas na tumutubo. Ayun. Tapos, ang ginawa, tinawag nilang Pak1. Tapos, ang ginawa, hiniwa at kinain. Oo. Parang isip ng bata, parang isip ni Juan, naging prutas na nga ako dito. Tapos nakaligtas na nga ako sa pagpapalo, hiniwa nyo naman ako. Alam ko naman si Gita. Oo, si Gita na nalunod. Tapos bago siya nalunod, pinapasampa siya sa bangka. Sampa Gita, sinasabi nung boyfriend niya. Tapos hindi siya nakasurvive. Ayun, sampa Gita. Meron din si Ines, yung lason ni Ines na ginawa niya sa prutas. Lanzones. Tapos sabi niya kay pinasampa si Gita? Sampa, Gita. Tapos? Nasi! Sampagita ba yan? Masyadong panluma na Oo, si Sampagita kumanta nung Nosi Balasi. Yun pala yun, Tapos, Lanzones yan no? Lanzones. Pero ang pinakasikat talaga na alamat na parang naipalabas pa siya dati sa TV, si Caridad Sanchez pa yung gumanap na nanay dito is yung alamat ng pinya. Pinya?
Oo, si Pina yan, si Pina. Si Pina na na inuutosan pero ayaw sumunod. Tapos hanggang nagkasakit si Caridad Sanchez. Sabi niya parang Pina, ikuha mo ako ng lugaw. Hindi ko po mahanap yung sandok. Ganyan. Asan po ba yung yung mangkok? Ganyan. Tapos hanggang parang nagalit yung nanay, sinumpa yung anak. Sana magkaroon ka ng maraming mata. Ganyan. Madali mo makita yung mga bagay-bagay. Tapos kinabukasan, wala na si Pina. Tapos ayun, ganun din. May tumubo din na halaman na walang pangalan. Pinangalan ng Pina. Pero bakit ba't hindi mautusan si Pina? Nung mga panahon na yun, wala pa namang iPad. Oo nga. Anong ginagawa niya? Wala pa naman siya yung descendant ng mga tamad. Oo, no. Parang sobra namang katamaran yun na parang wala namang social media nun. Hindi mo naman pwede sabihin na nag-ano po ako nagti-TikTok po ako. Hindi mo po pinutusan. Pero may mga ganyan dati na nakakatawa. Yung kay Lolo, nakalimutan ko basta pinapakinggan ko yung mga ganyan niya dati. Mga nakakatawa. Yung alamat ng bra, mga ganyan. Naalala ko yan. Nag-ano nga rin yan sobrang umuso nga rin yan 'di ba sa mga social media. Oo, ayun. Yung yung alamat ng santol, di mo alam? Saan? Yan na yun mismo. May tinurong prutas. Oo. Hindi nila alam kung ano yun kasi parang bago lang doon yun sa lugar nila Tapos ayun sabi niya, Tol, anong pangalan ng prutas na yan? Tapos ayun, sabi niya, santol. Kasi inaanap niya pa Hindi, wala naman sa harapan niya Sabi niya, santol. Tapos, ayun. Meron pa, isang ganyan. Ano? Sayote. Yung may kakaibang prutas. Kanino to? Ngayon ko lang nakita to. Kanino to? Sayote. Yung totoo, who's on your FYP right now? Is it your fave content creator? The one you're always watching, liking, or saving quietly? How do you support them para tuloy-tuloy ang pag-create nila ng content you love? Share it with Wally. If you're Pinoy, 18 and above, and a fan of any content creator, yes, kahit ako pa yan, kwento mo lang. Who knows, you might win 1,000 pesos just for sharing your story. Just go to the Fourth Wall Facebook page, check the pinned post for the survey link and all the details. Support your creators. Kwento mo na yan kay Wally. Okay na, tama na. Nagiging na tayo, comedy, Oo nga Anyways, ikaw, meron ka ba dyang story? Meron ako dito. Ito yung dapat na i-share ko last episode. True crime story. Na, local din. And isa ito sa mga pinaka gumimbal sa Pilipinas. At syempre sa atin, lalo na nung nakita natin yung mga actual naalala ko na naman pictures. Ayan. Ito ay tungkol sa kay Christine Silawan. Ayan. Ano bang alam mo tungkol kay Christine Silawan? Hindi kasi baka ma-discuss mo din yung mga details Basta basta ang parang pinaka talagang hindi ko makakalimutan na part diyan. Yung nag-viral yung pictures niya na na-upload sa Facebook. Tapos ang tagal bago na take down. Kaya ang dami muna nakapag-share. Ang dami muna nakapag crop ng picture tapos ni-reshare. 'Di ba? Ang tagal bago na take down Kaya talaga ang daming tao na nakakita diyan sa nakita. Actually hanggang ngayon meron pa rin Kung mahina yung sikmura nyo, wag nyo na lang i-search. Wag nyo na lang i-search kasi gagawin na lang thumbnail. Doon nyo na makikita. Tingnan nyo na lang sa thumbnail. Ito sa autoban no? Pero yun, ito na. Umpisa na natin. Naubo pa ako Sa mata ng marami, isa lang si Christine Lee Silawan sa libo-libong kabataang may simpleng pangarap. Makapagtapos ng pag-aaral, makapagsilbi sa simbahan, at makabuo ng magandang kinabukasan. Isa siyang honor student, relihiyosa, at kilala sa kanilang komunidad bilang tahimik at masunuring bata. Pero noong March 2019,
biglang nabaliktad ang mundong kanyang kinagagalawan. Isang gabi lang, ang dalagitang ito ay naging biktima ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng bansa. Ang buong Pilipinas ay nayanig, hindi lang dahil sa ginawa sa kanya, kundi pati na rin sa kung paano ito nagawa at kung sino ang gumawa. Noong March 10, 2019, hindi na umuwi si Christine sa kanilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa kanyang pamilya, galing siya sa simbahan kung saan siya naglilingkod bilang kolektor sa misa. Kinabukasan, March 11, bandang madaling araw, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Sitio Mahayahay, Barangay Bangkal. Wala itong pang-ibabang saplot, puno ng saksak sa leeg at katawan, at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ang kanyang muka ay nilaslas. Halos inalis ang balat hanggang lumitaw na ang bungo. Sa autopsy, lumabas pa na nawawala ang ilang bahagi ng kanyang katawan tulad ng dila, lalamunan, tainga, at bahagi ng esophagus. May tanda ng matinding pagpapahirap pero ayon sa forensic report, walang palatandaan ng penetrative sexual assault, bagamat hindi rin sigurado kung sinubukan ito. Nagsimula ang investigasyon sa pamamagitan ng pagtingin sa CCTV footage na kuha malapit sa simbahan. Hindi malinaw ang mukha nito pero nagsisilbing lead para sa mga otoridad. Mabilis na lumutang ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend, isang 17 years old na binatilyo na hindi pinangalanan sa media. Pero kung sa search nyo, alam ko yung iba, pinakita yung pangalan di ba? Ayon sa mga investigador, nakita mo ba yun? Na ano? Yung picture or yung pangalan? Alam ko may naglabas ng pangalan niya Oo, kasi parang kasama dun sa mga pictures dati na kumalat nung during kainitan ng post niyan is yung combo. Oo, yun nga. Ayun. Ayon sa mga investigador, nagkaroon sila ng away bago pa man mangyari ang krimen. At mayroon silang online exchanges sa Facebook Messenger na tumutukoy sa selos at tensyon. Ito na nga yung kumalat ng mga screenshots. Dahil menor de edad ang binatilyo, siya'y dinala sa Bahay Pag-asa, isang government rehabilitation facility. Pero halos lahat hindi kumbinsido. May mga detalye sa kaso na hindi tumutugma. Sa kabila ng pagkakadakip sa ex-boyfriend, patuloy pa rin ang investigasyon. Hanggang sa makalipas ang halos isang buwan, noong April 9, 2019, isang bagong pangalan ang lumutang. Si Renato Renren Payupan Lienes, isang 43 years old na lalaking kabilang sa drug watch list ng lungsod. Inaresto siya hindi dahil sa kaso ni Christine, kundi sa paglabag sa gun ban at illegal possession of firearm. Ngunit habang nasa kustodiya ng mga pulis, bigla itong umamin. Hindi lang basta umamin, isinalarawan niya pa ang buong modus at kung paano niya pinagplanuhan ng lahat. Ayon kay Lienes, simula pa noong October 2018 ay ginagamit na niya ang isang pekeng Facebook account na may pangalang CJ Diaz para kaibiganin at paikutin si Christine. Gumamit pa raw siya ng iba't ibang dummy accounts, Reinhardt Lienes at Marilyn de la Cruz, para suportahan ang fake identity niya at patibayin ang panlilinlang. Noong March 10, nagkita sila ni Christine sa Sacred Heart Parish at ayon sa CCTV, nakita pa silang magkasama sa bandang 6:12 PM hanggang 6:38 ng gabi. Pagkatapos ng misa, doon na niya isinagawa ang plano. Pinuntahan daw nila ang bakanteng lote kung saan sinaksak niya si Christine ng gunting, pinahirapan, at pagkatapos ay sinadyang sunugin at alisin ang balat sa muka upang hindi ito agad makilala. Ayon kay Lienes, ginawa niya ito dahil sa matinding obsesyon kay Christine at selos sa ex-boyfriend nito. Inamin rin niya na nasa ilalim siya ng impluwensya ng droga nung mangyari ang krimen. Ang kanyang salaysay ay sumusuporta sa forensic findings, parehong armas, parehong pattern ng sugat at eksaktong timeline ng pagkawala ni Christine.
Ngunit kahit na malinaw na may pagkakasala, isang malaking tanong ang lumutang. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit siya gumamit ng fake confession? At bakit parang siya lang ang gumagawa ng lahat? Sa gitna ng kontrobersiya, isang pangalan pa ang binanggit ng ilang netizens at investigators. Si Jonas Martel Bueno, isang 32 years old na construction worker na naunang naaresto dahil sa isa pang kaso ng brutal na pagpatay sa Danau City, Cebu. Sa kaso ni Bueno, ang biktima ay natagpuan ding halos balat ang bungo, halos kapareha ng kay Christine. Pero kalaunay inabsuelto rin siya sa pagkakaugnay sa kaso ni Christine dahil walang matibay na ebidensya. Habang patuloy ang legal na proseso, pinalaya naman ang ex-boyfriend ni Christine. Noong May 2019, tuluyang ibinaba ng korte ang kaso laban sa kanya. Ayon sa prosecution, kulang ang ebidensya at hindi siya ang nasa likod ng krimen. Mas lalong nabigla ang publiko at ang pamilya ni Christine, lalo na't pinalaya ang binatilyo sa mismong araw ng libing ni Christine. Sari-saring emosyon ang bumalot sa social media. Galit, pagkalito at matinding pagkadismaya. Ang kaso ni Lienes ay umusad, ngunit ayon sa ilang ulat, siya ay natagpuang patay sa loob ng kulungan noong Mayo 2020. Iba't ibang teorya ang lumabas. Foul play ayon naman sa ilang netizens, ngunit wala ring malinaw na opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. Meron ka sasabihin, Paps? Ay, akala ko may dagdag kayo. Hanggang ngayon, wala pa ring final na conviction. Walang closure. Ang boses ng ina ni Christine ay nananatiling buhay sa mga panayam. Umiiyak, humihingi ng hustisya, at nananawagang sana hindi na lang sila pinaniniwala ang minor lang yan o patawarin na lang natin. Sa mata ng publiko, ang kaso ni Christine ay naging simbolo ng kahinaan ng ating sistema. Kung paanong kahit may ebidensya, kahit may umamin, tila hindi pa rin sapat ang hustisya. Ang kaso ni Christine Silawan ay hindi lang kwento ng karahasan, kundi paalala sa panganib ng blind trust, sa delikadong mundong nililikha ng social media, at sa limitasyon ng juvenile law sa Pilipinas. Sa bawat pagbanggit sa kanyang pangalan, sa bawat kwentong kagaya nito, nananawagan pa rin ang kanyang alaala. Hustisya, hindi pa tapos ang laban. Yun, yung kwento ni Christine Silawan. So, ang dami pang tanong tungkol dito. So hanggang ngayon, kahit na may nahuli, kaso namatay naman, parang hindi pa ganun ka concrete lahat. Yan kasi mahirap dyan. Yan yung parang kagaya nga nung na-discuss ko nung nakaraan, yung mga sample na mga case closed but not resolved. Parang kunwari yung kay Nida Blanca. Yung pinaka-last kasi nung kay Nida Blanca, yung asawa niya na si Rod Strunk eh. So namatay. 'Di ba, namatay habang nakakulong. So paano pa uusad yung kaso? Ganyan din yung nangyari diyan kay Christine Silawan, 'di ba? Namatay yung pinaka-suspect. Ano daw ang ikinamatay? Kasi parang ang nabalitaan ko diyan, pinatay daw ng mga kasamang preso eh. Oo, so, may kwento kasi iba-iba rin yung kwento, Paps. May kwento na nagsuwi daw, may kwento din na meron daw parang family member si Christine na nandun din sa loob ng tapos pinatumba. Tinuluyan. Pero totoo ba yung sinabi niya na na siya mismo yung umamin na na tinignan niya pa daw sa YouTube kung paano? Oo. Hindi ko lang nadagdag pero nabanggit dito na nahanap niya daw kung paano yung nung hinahanap niya yung Momo challenge. Ay, ba't ganon? Ba't nakaluan ng ganyan? Ayun nga. Kaya nga, parang kung papakinggan mo kung napapakinggan mo yung kwento kung paano siya nangyari, parang sobrang convenient na nahuli tong lalaki na to, tas out of nowhere, bigla siyang umamin na mapapaisip ka na kung sa movie to parang alam mo yun na parang, sige, ikaw yung umamin. Pag umamin ka, papalayaan ka namin after a few, di ba? Tapos bago siya makalaya, sinugi na. Oo. Kaso conspiracy ko lang to, hindi ito yung nangyari.
ito ay isang creative thinking lang. Kaso bakit nagkaroon pa ng Momo challenge na na-relate pa sa Momo challenge? Yung Momo challenge lang yan eh. Parang urban legend lang yan na kumalat eh. Kasi yung mismong itsura ni Momo, 'di ba? Lang yan. Ito ba yung may Oo, yung parang ibon. Japanese lang yan eh, sculpture lang yan eh. Ng isang sikat na sculptor sa Japan na gumagawa ng mga weird na ganyan. Feeling ko nga yokai pa yan eh. Yokai pa yung inspiration niya dyan eh. Kaso sobrang kasabayan kasi nung case ni Christine Silawan yung Momo challenge na yan. Kaya siguro nila pinasok. Na grabe yung Momo challenge na yan. Yung image na yun, Paps, naka-flag yun lahat sa social media eh. Ano ba siya? Related siya sa Suwi eh, di ba? Oo, doon nadudugtong yun. Kasi ang parang pinakakwento ng Momo challenge is kapag nakita mo yan, mapupunta ka sa pagsusuwi. Na yung photo na yun, kahit wala naman siyang kinalaman talaga sa suwi, dahil nga kumalat yung urban legend na yan, pag sinubukan mo yan i-upload sa mga social media, biglang may autoban. Autoban, tapos kokontakin ka. Ay makaka-receive ka ng notification na do you need help? Are you okay? Do you need help? Oo, nakakatawa nga yun eh. Kasi parang dati sinubukan kong i-topic yan. Hindi ko naman itinatopic yung Momo challenge. Ginamit ko lang yung picture. Biglang Thumbnail mo? Hindi tinumnail, sinama lang sa isang kwento. Biglang na community guidelines yung video na yon. Tapos naka-receive ako ng message na do you need help? Ganyan. Sabi mo, I need help kasi hindi ko naman kailangan, tapos sinasabi nyo. I need help. Ibalik nyo yung video na in-upload ko. Naka-flag yan. Naka-flag talaga siya hanggang ngayon? Social media. Ayoko subukan. Gusto mo i-try ko dito sa episode na to. Nakagit na yung mukha ni Momo. Oo, ni Momo. Ginawa mong thumbnail, tapos tinamo, bigla ka nalang makaka-receive ng Basta guys, malalaman nyo na pag wala ng episode next week Oo. Ang ibig sabihin nun, sinubukan namin gawin thumbnail yung Momo at hindi nakalusot. Ang dami niyan eh. Meron pa nga yung pagkakatanda ko, yung bagets. Hindi mo siya pwedeng i-search sa Facebook. Bagets? Ay! Dahil sa child Oo, dahil sa mga PDF issue. Hindi naka-flag din yung word na bagets sa sa Facebook. Kahit so paano yan kapag yung bagets na Yun nga, 'di ba? Sino-sino yung members ng bagets? Alam ko magkakaroon pa yan ng play, ng theatrical play. Parang magkakaroon sila. Paano kaya yun? Siguro kailangan mong idugtong na yung bagets. Paano pala kung kunwari, 'di ba kanina yung kwento ko yung mga magkakabarkada sa Ilocos Sur? Ilocos Sur sa Ilocos. Sa Ilocos Sur. Paano kunwari naghahanap pala sila ng bagnets. Bagnets. Tapos na mali ng spelling. Namali ng N, no? Oo, nawala yung N. Na-flag bigla. Oo, kasi yung N na yan, minsan pinagbabawal talaga yan. Kailangan mo ng N-word. Wag gamitin yung N-word. Kailangan may N-pass ka bago mo magamit yung N na yan. Paano kung doon sa bagnets na biglang nawala yung N? Ito yung puti nun. Grabe, no? Anyways, ayun. Meron ka pa kwento dyan? Meron pa. Pero maidagdag ko lang, wala tayong opinion about dyan sa juvenile law. hindi tayo open sa mga ganyan topic. Pero mayroon pala akong mai-share na hindi ko alam kung totoo. Kasi nabasa ko lang to na isa to sa parang confession ng isang tao na Alam ko confession ni Asher. Hindi naman. Confession to ng isang tao na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yung SH na pinagbabawal. Okay. Gets. Nag-loading ako ng konti. Kailangan ko ata nun. Joke lang. Kapag pala sila high sa ganyan, nakakaramdam sila ng last urge na Saan kanino mo nalaman to? Kakilala mo? Nabasa ko lang siya sa isang Okay. sa Reddit, parang ganyan. Confession siya. Nakakaramdam sila ng lust
na mang-grape. Mm. Pero yung gagamitin nila ayaw makikooperate. Hindi nakikikooperate. Hindi nagkakaroon ng ng erection. Okay. Kaya Okay. nababalitaan mo yung nababalitaan mo yung mga balita dati sa mga victims na sinasalpakan ng bote. Okay. Yun yung parang nagiging nila. Dahil Parang, hindi na sa kanila. Oo, ayaw, ganyan. Tapos parang sa frustration, sinasalpakan nila ng bote. Hindi ko alam kung totoo nabasa ko lang siya na confession, pero nagme-make sense eh. Kaya 'di ba, naalala ko to ikwento kasi nung nabanggit mo kanina, si Christine Silawan is natagpuan yung kanyang katawan na walang saplot pang ibaba. Pero sa autopsy, walang pene. Pero napatunayan na yung suspect is under influence ng ipinagbabawal na gamot. So ibig sabihin, nagkaroon ng attempt, hindi natuloy dahil hindi nakikooperate. Doon pumasok yung scissors method. So, walang pene. So, pwede. Nasa nga. Paps, walang pene, kaya nag-scissors method. Anyways, meron ako dito. No, don't go there. Biglang segue, no? Meron ako ditong kwento na Biglang next story, please. Okay. Ang tinutukoy ko doon, siguro sa frustration niya. Actually, pwede naman na parang na-frustrate siya. Parang, bakit? Sige, tanggalin na lang. Pero ang sabi niya naman, kaya niya daw tinanggal para hindi makilala. Okay. Pero pero ang lala kasi di ba hanggang esophagus natanggal, pati yung trachea. Kasi nasa high na high eh. Nasa influence ng pinagbabawal talaga na gamot eh. Ayun. Anyways, ito. Nakita ko to sa Reddit. Hindi ko na lang you're ready. Hindi ko na lang ibibigay yung Reddit user since anonymous naman sila. Gusto ko lang i-share yung experience namin mag-anak sa eto Paps, pinangalanan yung hotel. Pero napagdesisyonan ko na hindi ko na lang sasabihin yung pangalan sa inyo. Pero mamaya kasi hindi naman sponsored. Charot. Oo. At saka baka makasira din sa image ng hotel. Okay. Pero kasi di ba sa Thailand, hindi na pinupuntahan yung mga rooms. Okay, sige. Diba? Good choice. Pero mamaya, magkakaroon kayo ng idea. At kung magkaroon man kayo ng idea, kunwari, coincidence lang, na meron din pala kayo nakakatakot na experience dun sa hotel na tinutukoy ko dito sa story, pwede kayo mag-comment, pero i-code nyo na lang. Huwag nyo na lang pangalanan ng buo yung hotel. It's either ibigay nyo lang yung initials, pero iwasan nyo nang isabihin ng buo. Don't go there. Oo, don't go there. Gusto ko lang i-share yung experience namin mag-anak sa Laia, okay? Sa hotel. Pangalanan ko na lang hotel. Sa hotel sa Laia. Naghanap ako ng mga resorts sa Laia at present ko sa asawa ko yung mga options. Pinakagusto ko sana ang La Luz o Aqua Verde. Pero nagustuhan ng asawa ko ang hotel na ito. So hindi na yung dalawa na yun. Oo, minus 2 na agad. Minus 2 na agad sa paghihinalaan. Kaya nag-book na kami a month prior para sa post-celebration ng birthday ng anak namin. Pagdating namin doon nitong Lunes, hindi kami na-wow sa room namin. In-expect ko din kasi na nasa baba yung room namin kasi family kami. Pero nilagay kami sa second floor. Makitid at madilim yung stairs paakyat na nasa likod ng matandang puno. As a clairvoyant, hindi ko gusto yung vibes. Parang malungkot masyado na parang may mga usisero na hindi ko mawari. So Dedma, pagdating sa room namin, hindi rin kami na-wow ng asawa ko. Pero syempre, anak namin nasiyahan maski walang TV at maliit lang yung room para sa dalawang twin bed. Excuse me po. So ito na nga. Dahil late afternoon na kami nakapag-check-in, hinabol namin yung katiting na oras na makaligo anak namin sa dagat. Masigla pa yung anak namin noon hanggang sa nag-swimming na rin kaming dalawa sa pool at nag-dinner sa apartment
step 1B pagkatapos. Nagkakaroon na kayo ng clue kasi sobrang detailed yung kwento niya. Parang kinukwento niya kung ano yung mga kung saan sila kumain, kung ano yung tawag dun sa mga rooms. Tapos pagpasok namin sa kwarto, biglang nilagnat yung anak namin. Wala naman ibang symptoms. Taas baba lang yung lagnat niya. Walang kagat ng lamok, walang rashes, etc. At malamig lang ang talampakan. Tapos, ang tahimik na niya, which is unusual kasi maingay talaga yung anak namin. Kaya tinabihan ko na anak ko sa kama kasi fuzzy na siya habang natutulog. Kinabukasan malamya kumilos anak namin. Walang energy, gusto lang matulog. Sinisinat na pasulpot-sulpot pero ang weird na ulo hanggang dibdib niya lang uminit tapos mawawala. Hindi naman mainit noon at malakas din hangin. Hindi kami pinapawisan whatsoever. Sabi lang ng anak namin, masakit lang daw ulo niya at inaantok. Kaya pinagnap namin habang andoon kami sa lounge area sa second floor, facing the beach, habang nakatambay kami mag-asawa sa tabi niya. Ano sa tingin mo yung rason? Kaka-cellphone mo yan. Nakamute ka ata, Paps. May date ba yan o year kung kailan nangyari? Wala siyang sinabi. Pero feeling ko recent lang to. Recent na to. Feeling ko nga summer to nangyari. Kasi alam ko yung hotel na yan. Hindi ko sure. Pero mamaya sasabihin ko, i-message ko sa'yo kung ano yung Okay, sige. Actually, pag umabot tayo sa dulo na part ng story, malalaman na Malalaman mo eh. Sige. Malalaman mo eh. Alam mo kung ba, maya malalaman nyo kung bakit nyo malalaman. Sige. Late afternoon, pagkatapos ng online class ng anak namin, wait, parang may idea na ako kung anong taon to nangyari. Since nabanggit ang online class, ibig sabihin, recent nga. Pandemic, pandemic time to nangyari. Niyaya ko siya lumipat sa may kubo sa beach area. Tinanong ko siya kung gusto niya mag-swimming kasama ko. Ayaw niya at maglalaro na lang daw siya sa iPad at gusto lang daw niya sa kwarto. Ayan nga, kaka-iPad nga. Siyempre, kontra ako at ang mahal ng binayad namin doon. Tapos sa kwarto lang gusto niya tumambay. Buti, dumating na asawa ko galing sa butika para bumili ng gamot at pinainom ko sa anak namin nito. Tapos biglang gusto na niya mag-swimming. Inabot na kami ng gabi sa pool matapos makipaglaro sa ibang mga bata at parents na naka-check-in sa hotel at nag-light dinner lang kami doon sa resto. Natawa lang ako sa kung gaano ka-detailed yung story. Parang lahat na nangyayari, no? Buong staycation nila, alam natin kung anong naganap. Alam din, buti hindi sobrang detailed na, buti hindi sobrang detailed na. At nag-light dinner lang kami ng chicken wings na may 2 rice and hindi side ko pa nga dish. nagustuhan dahil kulang sa lasa yung wings. Paano? Chicken wings, only wings pero tinola. hindi daw talaga nagustuhan. Ito na. Bago matulog, hinahanap ng asawa ko sa akin yung rosary niya. Iniwan niya lang daw sa ilalim ng una ng anak namin noong umaga pagkagising. Sabi ko, nauna akong bumaba sa kanila kaya hindi ko kinuha yon. Hinalughog niya lahat ng sulok ng kwarto at gamit namin pero hindi niya makita. Kaya kinagabihan, tinabihan na niya anak namin sa kabilang kama. Noong natutulog na kami, actually, kwento na lang ito ng asawa ko kasi na-weirduan siya na mahimbing tulog ko. Madalas kasi ako namamahay. Laging umuupo anak ko habang tulog, tapos nagsasalita. Tapos nag-ingay lang anak namin. Alam na ng asawa ko na ako yung kasunod na may gagawin. Nagulat na lang siya na sabay kami ng anak namin na tinaas yung kamay namin habang tulog. Nagdasal siya ng malakas daw noon at kinausap kung ano man yung nandoon. Tapos kinakausap na lang niya anak namin kasi alam niyang nasa REM state na kasi nagsasalita na siya ng gibberish. REM state which is rapid eye movement. Akala ko losing my religion. Kaya napadasal na siya kasi
Wala na. Oo. Sorry. Yun pala yung REM state. Kala ko pag REM state na ako, ito na yung time na na ako, losing my religion. Nagdadasal na ako. Tinanong niya ang anak namin kung may kasama ba siya. Mayroon daw. Tinanong niya kung sino. Hindi maintindihan ng asawa ko maliban sa first 2 syllables na Aldo. Si Aldous gag. Okay, ano? Tapos bigla siyang tinignan ng masama ng anak namin. Aldo? Aldo? Aldo. A-L-D-O. Nakakatakot daw ang itsura. Tapos biglang bumaling. Tapos pagharap ulit sa kanya, mukha na ulit ng anak namin ang nakita niya. So na-imagine ko, parang parang isang eksena sa pelikula na nung during parang umupo siguro ng tulog, tapos nagsasalita, tapos parang, sino ka? Ganyan. Tapos sinabi siguro na Aldo. Pagharap, iba na yung itsura ng bata. Tapos nawala. Oo, tapos biglang bumalik din ulit sa sa dati. Parang feeling ko parang yun. Ang nangyari niya, nag-ult siya, di ba? Nag-ult si Aldous. Tinarget lock, tapos kinancel. Oo, parang ganoon. Kasi, yung stock kasi isa pa lang. Eto na, tuloy ko na yung kwento. Tapos sa paanan ng bed nila, nakita ng asawa ko na may maitim na mausok na maliit. Tapos may mga sparkle o dust na kulay pula na makintab. Sa ilalim ng ano yan? Sa daw, sa paanan ng kama nila. May figure daw na maitim na mausok. Tapos may mga sparkle or dust na kulay pula na makintab. So feeling ko parang ang na-encounter nila dito is Encanto. Something ganyan. Mga almost a minute daw bago ito biglang naglaho. Kaya hindi siya nakatulog kakabantay sa amin kasi baka may mangyari either sa aming dalawa ng anak namin. Noong umaga nagpa-alarm ako para makalabas para makita yung sunrise. Kaso antok na antok ako. So pinilit ko na gumising by browsing sa phone. Nagulat na lang ako na may kumakaluskos ng maingay sa paanan ko. Akala ko tumayo na asawa ko o anak ko na mahilig magtago. Pagsilip ko, tulog pa sila. Wala namang daga o ipis o butike nung tinignan ko at ang liit lang ng kwarto kaya makikita ko lahat agad. Dedma, lumabas ako maski hindi ko kasama ang mag-ama ko. Ito na. Tapos, umuwi na sila. Medyo papaiksin ko na lang yung kwento kasi may mga parts pa dito na kinukwento niya kung ano yung mga activities na actually hindi naman siya related. Pero ito na yung parang pinakamangyari. Pagkatapos ng staycation nila, naisipan na nila umuwi. Kumbaga nag-check out, umuwi. Napagdesisyonan din nila na hindi na ulit babalik sa lugar na yon since marami silang nakakatakot na experience doon sa may hotel na yon. Dahil hindi kami makamove on sa mga pangyayari, nasa trabaho ngayon asawa ko at mga an hour ago ko lang nalaman ang history ng lugar dahil kinwento ng asawa ko sa katrabaho niya yung mga nangyari. Yung katrabaho ng asawa ko ay isang professional van driver. So marami na siyang napuntahan na lugar at alam niya yung mga kwento. Naitanong niya lang kung saan kami sa Laia. Tapos sabay sila nagsabi na sa binanggit yung pangalan ng hotel. Sabi ng katrabaho ni asawa, "Hay nako, dating sementeryo yan Kaya may mga ganyan kayo na naranasan." 'Di ba sabi ko, connected. Doon na namin napagdugtong ang lahat. Kaya habang kausap ko pa asawa ko sa FB kanina, sinearch ko agad sa Google Maps ang name ng hotel. Tapos tinype ko sa search bar, cemetery. Lumabas na Old Hugom Cemetery. Shit. Ito po yung screenshot from Google Map. Sinilip ko. Totoo nga, Paps. Yung pagkakapwesto nung hotel na tinutukoy niya rito is may sementeryo nga. Old Ugong? Hugom. Old Hugom Cemetery. HU? Oo, HUGOM. Kung totoo man ang pagpag, nagawa naman namin iyon nung papauwi. Puwera lang sa salt cleansing. Pwede pa ba yun maski ilang araw na ang nakakaraan? At ang weirdo nito, hindi na nilagnat anak namin pagkaalis namin sa hotel na ito.
Ano yung dalawang sinabi na hotel nung una? Kung gusto nyo yung malaman, pwede nyo balik-balikan yung episode. Hindi, wait lang, hanapin ko lang yung... Para may verde. May isa doon, diba? Pinakagusto ko sana ang La Luz o Aqua Verde. Pero hindi H sila ba umpisa ng hotel na yan? Oo. Oo. Oo nga. Oo nga. Nakita mo? Nakita mo yung Nakita ko, oo. yung area? Andun sa mismo. Kaya ayan. Kaya parang ang pinaka-explanation dito is babalik na naman tayo dun sa may pinaka-unang-unang topic natin kanina na ang lugar is dating sementeryo. Kaya meron silang kababalaghan na Ito ba yung mapa na nakita mo? Ay. Ito ba yung mapa na nakita mo? Ito mapa yung pinapakita ko yun. Oo, yan. Ayan. Ayan. Kasi kapag sinearch mo yung old, ano yun? Yung old Hugom, ano? Cemetery. Hugom Cemetery. May lalabas na Reddit thread. Ayan na yun. At yun na nga yung sakto na yun. Yun na yun. So, kung gusto nyo makita yung mapa sa mga listeners natin dyan sa may Spotify, pwede nyo siyang i-check dito sa aming video sa YouTube. Makita nyo yung mapa. Pero hindi pag gumawa kayo ng self-research na lang kayo, madali nyo ma-identify yung yung name ng hotel. Oo. Ayun nga, ako nakita ko isang search lang, di ba? Paps, subukan mo nga ngayon, isang mabilis lang. Tumingin, since alam mo na yung pangalan ng hotel, tignan mo nga yung reviews. Tignan mo nga yung reviews ng hotel na yan. Tingnan natin. Tinitingnan ko ngayon sa hotel. Kasi baka goosebumps ako dito kung meron mang iba pang reviews dyan na meron silang naramdaman na kakaiba. Kasi kung ganun, ibig sabihin, confirm nga. Ang weird kasi merong ganitong hotel na nasa Manila. Ay, okay. Kaya pala. Ayan, ito. Resort pala ang pangalan niya. Naghahanap ako ng... Ito. Tumitingin ako reviews. Actually, 3-star siya. Anong 3-star? 3-star hotel o 3-star hotel? rating? 3-star hotel. At ang review niya ngayon, ang Google review summary niya ay 3.9. Okay. Ano bang pinakamataas, Pops, na star ng hotel? Starlight. 5? Hindi, 5 ata. 5. Kapag sinabing 5-star hotel, ibig sabihin yun yung kumbaga yun yung rating niya. Rating ng hotel or services na makukuha mo. Na-curious. Mamaya, check natin yan. Check natin yung mga reviews. Kasi, ang hindi natin napansin dito is, tingnan mo yung oras. Oo nga, no? Pero ito nga, tinignan ko, wala pa naman ako nakikitang review na nagme-mention na merong something na nakakatakot na nangyari. Wala naman so far. Baka walang nagre-review about it. Pero, so, ang verdict? Ano ang verdict mo? Ang verdict ko ay... Hindi. Posible naman. Posible naman. Speaking pala, kasi may sinuggest sa atin yung yung special someone ni number 1 fan. Ito, teka lang, na parang isang segment. Kasama natin si number 1 fan Pocketing ko ba? May sinuggest na Hindi, pocketing ko lang para kasi nakikita na naman nila sa mga picture yan Ito na, papocketing ko na. Total, tapos naman na yung episode. Ito na siya. Ito yung number 1 namin, fan na yan. Ayun, hello. Fans, ayan. Ayun, ano ba yung meron? Kasi parang last time, kasama namin sila. Tapos may nakwento yung partner nito ni Top Fan. Top Fan Vans na feeling ko nung nakwento niya yun yung mga klase ng mga kwento na mahirap sabihin na hoax Kasi ang dami kong narinig na mga ganong klaseng kwento na pati ako napaisip after na makwento yun. Oo, pero yung maganda yung suggestion niya since ginagawa ko naman to sa'yo na parang pagka may binasa akong story, tinatanong kita kung anong verdict mo. Kung anong verdict mo kung work of fiction ba or totoo. Sinuggest niya na rating. Magkaroon tayo ng segment na kapag mayroon tayong nababasang horror story, bibigyan natin ng rating like ilang red door ba ang pwede nating ibigay dito. Parang sa hotel din, 'di ba? Nagkakaroon ng rating. So,
dito makikita ng mga audience natin kung yung quality ba ng kwento natin is para sa atin is 3 red doors lang, 2 red doors. 1 to 5 lang tayo. Oo, 1 to 5. Ang maganda dito, aabangan nila kung kailan tayo makakapag-deliver ng isang kwento na 5 red door worthy. Maganda. Maraming salamat. Maraming salamat sa suggestion, Top Fun Bands, at sana makapag-guest kayo sa susunod na episode kasi okay yung setup nyo, pangatlong tito na yan Oo nga eh. Di ba schedule natin. Feeling ko yung kailangan matanggal yung mask. Alam mo yung parang marami siyang ikukwento pero napipigil, parang may sumpa siya. Kailangan ma-unlock Kailangan ma-unlock. Pag natanggal na yung mask niya, sa kanya na mailalabas. Lalabas yung lahat ng kwento. Oo, inner demon. Kasi yun nga pala. Di ba dati sinasabi namin na nagte-thank you kami kay Vance kasi siya yung gumawa nung, ito yung nakita nyo sa background, pati yung intro tsaka outro video, siya gumawa nun. Siya lahat yan. Siya lahat. Kaya kung gusto nyo rin, kung naghahanap kayo ng mga animation, depende yung kung available siya at kung kaya nyo, ang presyo niya. Charot. Legit. Ayun, siguro 1 hour and 10 minutes na. Maraming salamat sa mga nakikinig pa hanggang ngayon. Kung meron kayong mga kwento na gustong i-share, ayan, sa baba, i-show ko, email your stories at kwentongrdp@gmail.com. At kung hindi pa kayo nakafollow, follow nyo kami sa Instagram and Facebook, The Red Door Podcast PH. Kapag nag-follow kayo dun sa may page namin, sa may Facebook, pwede rin kayo sumali sa community. Automatic na yun, di ba? Automatic na yun mapapasok sila sa community. Tapos sa loob ng community, meron kaming parang group chat na pwede nyong makakwentuhan kami. So mag-share kayo ng mga insights nyo. Kung may mga movie suggestions kayo, yan, pwede nyo i-share doon sa may GC na yun. Ayun, meron pa ba? Meron pa bang gustong ihabol? Tapos ayun, sa kanya-kanya natin social media. Ayun. Tito Ian sa lahat, Tito Jameso sa lahat. Tapos ayun. Tito Vance, hindi. Next time pa pala yun. So again, ako si Tito Jameso at kasama ang ating number 1 fan. Si Tito Vance. Ako si Tito Ian. Salamat sa pakikinig sa The Red Door Podcast PH. Ayun. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.